Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa editorial ng Inquirer.net. Title niya is Protecting the Corrupt. By the way, shout out and salamat kay Eudora, aking close friend at the same time researcher. Siya po ang nagpapadala sa akin ng mga articles para gawin kong topic. So itong article na ito, Protecting the Corrupt, ang tinutukoy ng Inquirer editorial is yung ombudsman. Last Monday, sa budget hearing ng ombudsman, may isinuggest itong ating ombudsman Martires na medyo kakaiba. Medyo nasyak ako dun eh. Generally, mataas ang respeto ko o tingin ko sa ombudsman. Talagang crime fighter o corruption guardian of panlaban sa korupsyon. Nagsuggest pa naman siya ng isang bagay na parang yun na nga yung title ng Inquirer na parang ang ombudsman is now protecting the corrupt. Okay, so ano ba yung suggestion ng ombudsman sa budget hearing? Sa GAA, o General Appropriations Act every year, naka-state doon na ang mga government agencies, i-publish nila sa kanilang website ang kanilang mga COA audit reports para malaman ng taong bayan. That's transparency. Then, in 60 days, kung ano man ang findings ng ombudsman, mag-comment, mag-comply yung agency na yun. Matagal na yan, nangyayari na yan. It has been there for a long time. Gusto ng ombudsman na tanggalin yun sa provisions ng GAA o Appropriations Act. Wag na daw. Bakit daw? Ano daw para ma-prevent na ma-prejudge yung state agency na yun. Kasi yun, initial findings pa naman lang daw. So, it does not mean of guilt. Para bigyan ng pagkakataon yung ahensya na yun na isubmit ang mga kulang na documents o explain niya bakit may irregularities. So, lumalabas na naaawa ang ombudsman sa mga agencies na nare-red flag nila pag publish, nako, putakti ang social media, yan na, babanatan na yung ahensya na yon. Ay, nako. So, grabe, yung suggestion na yun ng ombudsman, pinutakti sila ng batikos, kaliwat kanan. Kaya the following day, nag-issue sila ng clarificatory statement na hindi daw nila prinoprotektahan ang korupsyon. But, yun ang perception ng taong bayan. Kahit ako, ulitin ko, mataas ang respeto ko sa ombudsman. Kaya lang ang dating sa akin nun, para bang, sino bang gustong proteksyonan ng ombudsman? Diba yung parang may gumagawa ng kamalian? Masyadong mabait itong ombudsman natin kung ganun ang kanyang pananaw. Kayo, ano ang personal ninyong stand o comment? Dapat ba na mapanatili sa General Appropriations Act yung provisions na dapat i-publish ng mga government agencies yung COA report tungkol sa kanila? Dapat ba na malaman natin kaagad o hindi? O sang-ayon ba kayo sa ombudsman recommendation na tanggalin yung provision na yun na huwag munang i-publish hanggat hindi final? Ang gusto ng ombudsman yung final report na pag nakakomply na ang mga government agencies. O ano sa inyong
tingin. Kung ako ang inyong tatanungin, mas gusto ko yung dati. Yung initial audit report, i-publish na. At bahala na ang taong bayan na mag-react. To me, mas maganda yon kasi kung ako yung department secretary, ayokong mapahiya o ayokong magkaroon ng masamang perception ng taong bayan sa aking ahensya. I will see to it na maganda ang paggastos ko ng pera. I will see to it, sabihan ko ang aking mga directors, ayusin nyo yan, ayusin nyo, kumpletuhin nyo ang mga papeles. Kasi, since time immemorial, ganyan na ang trabaho ng COA. Kaya dapat ang bawat agency, alam na nila kung ano ang hinahanap ng COA. Kaya pagdating sa audit, i-prepare na ang lahat. Pag naka-prepare ang lahat, di walang red flag. Huwag nang hintayin na red flag pa sila ng COA bago sila mag-comply. Bigyan ng 6 days mag-comply. Yan pala, mag-produce na ng mga documents. Madaling mag-produce ng documents. Tapos, clear na. Kaya, I'm sorry, hindi ako sang-ayon sa recommendation ng ombudsman na tanggalin yung provision na yun. It should remain. Ano pa, ang mga batikos ng ombudsman. Dito sa editorial ng Inquirer.net, tinalakay din, binatikos din yung stand ng ombudsman, yung sa SALN. Di ba ang SALN, public document, dapat i-publish yan. Ang very strict ang rules ng ombudsman, hindi ka basta-basta makakuha ng SALN. So, sa editorial ito ng Inquirer, hindi daw yun maganda. Ako rin, hindi maganda. I've been a government public official. Yung SALN ko, no problem. Bigay kahit kanino. Kasi wala naman akong itinatago. Kung may itinatago yung government official na yun, dapat malaman ng taong bayan. Kaya, to me, dapat kahit sinong tao pwedeng makakuha ng SALN ng presidente, vice-presidente, senate president. Public office is a public trust. Kung wala silang itinatago sa kanilang buhay, huwag silang matakot sa SALN nila. Isa pa na pinuna ng Inquirer.net dito sa ombudsman, yung lifestyle check. Mulat sa poll, itong pag-upo ni Ombudsman Martires, hindi pa sila nagsasagawa ng lifestyle check. So yun, pinupuna. Bakit hindi nagsagawa ng lifestyle check? Hindi ko na matandaanan yung rason. Basta, inamin ng ombudsman na never sila nag-conduct ng lifestyle check. Sino ba ang dapat mag-conduct? Di ba sila? Kung hindi sila nagkakandak, wala talaga. Kaya, yung rason ng ombudsman doon nata sa budget deliberation na nandyan na daw ang corruption since time immemorial. Tama naman. Kaya lang, it does not mean dahil nandyan ang corruption, wala ka nang gagawin. Trabaho po ng ombudsman na i-curb o sugpuin ang corruption sa ating bansa. So going back sa corruption, lahat po tayo ay individually corrupt. Kahit ako corrupt, hindi ko yan kinakaila. I've been a corrupt man. Dahil there is greediness in sa bawat isa tayo, there is greediness. There is love of money. But then, to God be the glory, mula nung
inamin ko na ako ay makasalanan, yung ABC, yung gospel ng Panginoong Hesus, ABC, good news. A, I admitted that I am a sinner. I cannot save myself. I am corrupt. I am the worst of all sinners. That's A. B, believe. Naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng aking kasalanan. Greediness, love of money. And then C, I surrendered my life to the Lordship of God o Jesus Christ. Mula noon hanggang ngayon, yan, unti-unti nawawala yung love of money, nawawala yung greediness. Ngayon, I have my righteousness, not of my own, hindi galing sa akin, but righteousness galing po sa Panginoong Hesus. So, ang isang tao, magkakaroon lang ng matinong buhay kung may Diyos o ang Panginoong Hesus nasa buhay. Kaya ang challenge sa atin lahat, mag-ABC po tayo para sa ikabubuti ng ating buhay.